Hello, magandang hapon, no? Meron tararaka na video. Actually, mga videos, no? Ayoko maging politics. Pero meron tayong re-reakan na yung regarding kay Erwin Tulfo. So ito, no? Pakinggan nga natin, totoo talaga sinasabi sa 18X Marines. Tingnan, panoorin nga natin to. Si Senator. Magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkalang, first name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials, okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second pangalan. Hindi, ang sinasabi dito, Rapi Tulfo naman kasi ito. Rafi Tulfo to, base dito sa clue. Senador daw, may R sa una, first letter, tapos pangalan. Una may sinabi siya Y eh. Kung ang sinabi kasi sa Senado, 'di ba, yung sa Senate hearing, Erwin Tulfo. 'Di ba? Ito naman kasi R at F. So, kung R at F to, first letter daw ng name is R, Rafi ito. Alam ang Rerwin Tulfo. Hindi naman ganoon, 'di ba? Second letter daw ng last name F. So, ito kasi, no, ako, mag-u-opinion ako dito or may may sasabihin kasi ako dito. No. Ito, nabanggit ko rin ito nung live namin ni, actually, matagal ko na ito naikikwento nun eh. Meron kasi akong kilala na nagwo-work sa senador na to. Nawawala yung clip ko nito. Hayaan nyo na lang na kalas ng kalas. Di ba? Meron ako nakilala na nagtatrabaho sa senador nito at yung kakilala ko malapit sa akin yon. Hindi ko pwedeng sabihin na kamag-anak ko kasi kamag-anak ko ba? Hindi eh. Kasi hindi ko naman siya kadugo eh. Basta talagang ito, alam na alam niya yung galawan talaga nito. Ang mga kinikwento sa akin noon, ito kinikwento lang naman sa akin nung araw daw, ang pinakamalaki daw, kasi isa siya sa kumukolekta ng yung mga bayad-bayad sa mga media nung araw. 'Di ba? Alam niya yung payroll ng mga media. Pinakamalaki nga daw si Excuse Me po eh. Kaya lang wala na si Excuse Me po, 'di ba? Patay na. Tapos ikikwento niya rin yan, yung mga chicks na yan. Same. Ito kasi medyo hindi na elaborate eh. Pero yung kwento doon sa chicks sa Senado, yung inaakusa, sige sabihin natin kay Erwin Tulfo, no? Yung inaakusa sa Senado, same, narinig ko na yung kwento na yun noon pa. Yung papipiliin ng babae, tapos, yung hindi mapipili, titipan,
Tapos yung magugustuhan, may iwan. Narinig ko na yun noon pa. Same na same, as in 100% ganon. Meron pa nga kwento yan na, ay wag na, hindi ko na ikukwento iba. Doon na lang muna tayo sa binanggit sa Senado. Now, pagdating doon sa maleta, no, ang narinig ko namang kwento noon before, kasama siya sa payroll ng ibang politicians daw di umano. Kasi media pa siya noon noong time na yun Hindi pa siya yung ganyan. Same na same din ng kwento. Now, regarding do sa maleta, nung tinanong ko kasi, ang nireply sa akin nung kakilala ko, smiley. Diba? Well, di umano, ha? Di umano. Then, yung kinulit-kulit ko pa, yung regarding dyan sa maleta na yan, di umano, wag na, mahirap na. Pero ako may reason ako na para sa sarili ko, sabihin na, na totoo siya. Sa judgment ko, ha? Hindi natin alam, baka malay mo, yung nakakausap ko na di umano yung nagtatrabaho sa kanya, sinungaling. Malay mo. Diba? Nagpapaka-safe pa no? Diba? Malay mo, sinungaling yun Hindi ko rin naman alam. Malay mo, yun ang pagkakakilala ko sa kanya, di ba? Pero yung regarding do sa babae, nang tandang-tanda ko yung kwento na yun I think 10 years ago pa yata. 10 years ago. At marami pang kalokohan ako naririnig nun. Hindi lang yan. Kaya kung halimbawa magkaroon ng expose na ganyan, para sa akin, mukhang totoo. Mukha lang naman totoo. Hindi ko sinabi totoo, pero para sa akin, mukhang totoo. I have my reasons Diba? Pero again, kung halimbawa yun ang sasabihin kay Erwin Tulfo, need pa rin nga naman na ebidensya. Hindi pwede yung narinig mo lang, yung kinwento lang. Ang sa akin lang, 10 years ago, yung kinwento na yon ay nagmamatch dito sa kinikwento neto. Netong mga 18 Marines. Yung tungkol sa babae. 'Di ba? Yung style ganun Parang matagal niya ng ganun yung style niya. Yung alimbawa may bago daw di umano na mamimili siya yung mga ibang babayaran na lang yung natipuhan yun na may iwan. Pero ito sa part na to, ito ang pinatutungkol nito si Rafi hindi naman to si Erwin Ano sabi sa comment section? Pinanood ko yung video, inulit pa, pumunta sa comment section, binasa ang mga nag-comment. Ayan, Paldo. Kaya pala ang ingay niya kahapon. Ipapatulfo ba na ba natin? Rafi Tulfo Pero sinabi nung Marines, Erwin Baka siguro, kung totoo man itong kwento na itong babae na to, kung totoo man, siguro, syempre, magkakapatid di ba? Anyway, skip na nga natin yan, baka mamaya. Ito yung main na pag-uusapan natin. Ito na yung main na pag-uusapan natin. So, ito yung nagva-viral, yung regarding doon sa pagiging ungrateful daw nung nanalo. Di ba, men? Actually, hindi lang ito yung unang beses na palaging nagkakaroon ng ganyang issue sa show nila Vice Ganda. Pero panoorin natin. Kinuha na ni Mutia ang 30,000 pesos. Congratulations! Naghahang siya, ma. Malungkot ka ba sa 30,000? Ha? Bakit? Lampas 3 buwan mo yan, Ani, Oo na sweldo. Ha? Ano? Ang laki po kasi nung ng anak ko nung magka-college. Ano yan? Ano? Ang sabi po kasi nung anak ko, 16,000 po daw kasi yung bawat ng school. 16,000 ang? Yung parang practice niya po doon pag sumasakay sa aeroplano. Oh, ayan, 30,000. Oo nga. Gusto mo ba kami nabubuhay sa pamilya mo? May sukli ka pang 40. Hindi ka pa ba happy dyan? Oo. Ha?
At least meron kayong panimula, ate. Oo, At may ano pa, Oo, ipon sigurado pa. yan. Walang talo. Mag-thank you ka man lang, te. Okay na po. Ay, pasensya na ha. Ang galing ni ate. Okay, kasi kung sakasak... Para namang, ito ha, sa akin lang, no? Oo, ungrateful si ate, pero feeling ko, palagi na lang issue sa kanila yan eh. Yung, bibigdilin yung ganon. Hindi ba pwedeng i-sweep under the rug nyo na lang yan? Yung parang hindi nyo na kailangan ipamuka. Hindi, kasi ganito, no? Hindi ko sinasabing tama yung pagiging ungrateful niya. Kung napanood ko, ungrateful nga, biruin mo, kahit nga tumambling-tumbling ka dyan, hindi ka magkakaroon ng 30 mil, ano? Diba? Kahit nga kumanta ka maghapon dyan na, hindi ka magkakaroon ng 30 mil, ang laking pera ng 30 mil sa isang taong walang trabaho. Or kahit may trabaho na, tapos hindi kumikita ng malaki, 'di ba? Kaya lang syempre, 'di ba? Ano yung reason bakit kailangang sagot-sagutin ni Vice Ganda para ipahiya? Hindi, ganito, no? Nag-uusap, sino ba yung kausap ko kahapon? Mag-comment ka nga dyan sa baba. Sino yung kausap ko kahapon? Si Ma'am Bell Reeves yata. Ma'am Bell Reeves, shout out po. Di kasi napag-usapan namin dalawa ni Ma'am Bell Reeves yan. Kasi tandaan nyo, yung mga ganyang game show ay matagal na. Since 90s pa ganyan, di ba? Pero napapansin nyo, ako hindi ko na naabutan yun, yung mga 90s, yung mga pera o bayong. Hindi ko na naabutan yun na nag-research po kasi ako bago ko i-content to. Pero kung yung mga nabuhay nung 90s nun, 'di ba? Na hindi ko na inabutan. Mga nabuhay na 90s, pansinin niyo, hindi ba parang mas malalaki ang premyo noon? Yung 1 million nakakapagbigay sila ng malaki, tapos ang tawaran noon 70,000, 'di ba? Umaabot ka nga 100,000 ang tawaran noon eh. Pero ngayon ito 30, parang ang tipid-tipid na ngayon na hindi naiintindihan ng ganito, no? Ito naman yung perspektibo ko dito. Hindi na naiintindihan ngayon kasi ng mga noontime show na ang mga bilihin at mga gastusin ay tumataas na rin. Ang nangyayari kasi sa mga game shows ngayon, bumababa yung papremyo na binibigay nila. 'Di ba? At isa pa, alam nyo naman ang mga sumasali diyan, 'di ba? Alam niyo na, minsan, sorry to say, minsan, kadalasan mga kapuspalad, pag kapuspalad, galing sa, alam mo yon, sa pamilya na medyo squammy, na yung pagiging squammy, syempre, culture na doon na maging ungrateful, 'di ba? Ang sa akin, no, sana nung nararamdaman yung ungrateful yan, hindi na nila dapat highlight, 'di ba? Yung sasarkastikin pa ni Vice Ganda na ganito, yung May nabubuhay sa pamilya mo? May sukli ka pa. parang pinanalo nyo yan, dapat yung pinanalo nyo medyo i-elevate nyo naman ng konti. 'Di ba? Kasi sometimes wala na rin sa lugar yung pagiging ni Vice Ganda, pagiging prangka niya Oo, agree ako, ungrateful, ha? Baka mamaya ma-taken out of context na naman ako. Kaya Hindi ka pa ba-happy dyan? hindi ito pagiging professional kasi Kasi ang aim nyo, di ba, makapagpabago ng buhay at matulungan yung mga tao. Now, kung hindi siya maging grateful, kung inayaan nyo na lang sana. Okay, congratulations po. Hindi na yung tatanong. Kasi, sa totoo lang, nung napapanood ko to, hindi ko nakita yung pagiging ungrateful ni nanay nakita ko yung pagiging cheap ng program nyo. Sa totoo lang. Kasi, iniisip ko parang, yan na lang ba yung kaya nyo ibigay? 30,000. Hindi ko sinasabing maliit ang amount na 30,000. Katulad nung sinabi ko kanina, hindi naman napupulot yan Pero,
kung ikukumpara mo sa mga dating game show, baka pang sugod bahay lang ng Itbulaga yan dati. Yung binibigay ng Pure Gold, di ba? Kasi ayoko din naman husgahan yung pagiging ungrateful niya, no? Malay mo, malaki din naman ang pressure kay nanay na makapag-produce ng pera tapos kulang. 'Di ba? Siyempre, dahil alam mo, siguro mga factors siguro wala namang pinag-aralan ito si nanay, hindi niya nalaman yung value nung pagpapahalaga sa binigay, pero 'di ba? Sa akin mas nangibabaw, no. Oo, ungrateful, hindi maganda yung inasal ng contestant, pero kayo dapat yung umintindi doon eh. Yun na lang yung tamang term. Inintindi nyo na lang sana. 'Di ba? Well, yun ang take ko dito, 'di ba? Pero kung kayong mga na talagang tama din naman kayo, na ungrateful naman talaga. Sa akin lang, hindi siya nakakatulong do sa programa. Diba? Sabi ko nag-post. Ito, yata ito eh. Itong nag-post na to, siguro to, supporter yata ni FLM to, si The Daily Life of Philanthropist ba? Marami ng bash sa kanya kasi ang sabi niya dito, sa isang segment ng noontime show sa TV, mapapanood na kinuha na ng isang contestant ang premyo upang sigurado na may mapanalunan. Ngunit matapos ito, emotional siyang nagpahayag ng problemang pinansyal na gastusin niya sa mikropono. Bagay na sinagot naman ng isang host na gusto mo na kami na bumubuhay sa pamilya mo. Kayo nang humusga bilang isang ordinaryong maliit na Pilipino na salat sa buhay na halos araw-araw, puno ng problema, sadyang kahit papaano malaki na ang halagang napanalunan niya, pero dahil sa komento ng isang I do agree naman. Halos parang parehas kami ng point of view nito nung nag-post. 'Di ba? Imbes na kahit papaano nakatulong yung pera ito na pangayon ang sanhi ng pambabash sa kanya, na tila nagbigay ng kanya ng kahihiyan. Kayo nang humusga, ikaw ano masasabi mo? Para kasing sa tingin ko hindi kinumenta ni Vice Ganda ito, hindi naman magiging issue to eh. 'Di ba? Nakomenta ni Vice Ganda eh. Ganun talaga ang buhay. Inuulit ko ha, ungrateful ba siya? Oo, ungrateful. Pero I don't think na necessary pa yon na ganun. Kasi ang aim ng program nyo nga tumulong at magpagaan ng buhay Hindi para mang-scold ng mga ungrateful na tao. Kasi ibig sabihin, kung ito lang ang pananaw ko, no, kung hindi satisfied yung mga contestant nyo dyan, mukhang may mali dun sa program nyo. Kasi napansin ko yung last na issue niya na binash din ako ng mga bobo na hindi marunong umintindi, na nag-unfollow sa akin kasi di ba kay Ayon Perez yung last na issue tinatanong ni Ayon Perez na yung ano ba yun? Sorry hindi ko alam yung mechanics pero laban o bawi. Tinanong yung contestant, go pa rin. Pero sabi ni Ayon, okay na daw. Now, ang tanong ko kasi doon, ba't nyo patatanungin yung contestant kung wala naman siyang say doon sa takbo ng laro? Diba? Tapos pag kumontra yung contestant, ibabash pa nila. Naalala niyo yung content ko no, na may mga nagalit sa akin kasi hindi ko daw naiintindihan ko nga na walang say yung contestant. Kaya lang, ang tanong ko doon, bakit nyo patatanungin yung contestant kung wala naman pala siyang say doon sa magiging desisyon? Yun lang naman ang tanong ko doon May nag-unsubscribe na, may nag-ano na sa akin. Ewan, sa mga tao. Minsan, mahina din ang comprehension minsan ng iba
Di ba? Kaya nga dito sa issue na to, paulit-ulit ko sinasabi, oo, ungrateful ito. Kaya lang, yung mga host kasi, matataas ang level ng utak nyo, dapat inintindi nyo na lang yung ganyan. Kasi the more na hina-highlight nyo yan, ang kasiraan ng contestant nyo kasi, ay magiging kasiraan nyo na rin. Dirty laundry nyo ito eh. Di ba? Parang sinasalamin nito yung programa nyo na yung bawat sumasali dyan ay hindi satisfied sa papremyo nyo. Parang feeling nila olats pa sila. 'Di ba? Ngayon, kung whether yun ay pagiging ungrateful o hindi, dapat mag-isip kayo ng paraan na hindi mararamdaman ng contestant yon or nung nagpa-participate. Tamo yung kay Willie Rebillame, ano? Kahit na maldito yung si Willie Rebillame, nafa-feel niya dun sa mga contestant na panalong-panalo sila kahit ang inuwi lang ay 20,000. Ito kasi napapansin ko dito may mga tanong-tanong pa silang unnecessary eh. Na wala ring bearing dun sa nangyayari. For example, ito no, ulitin natin ha. Kinuha na ni Mutia ang 30,000 pesos. Congratulations! Naghahang siya. 'Di ba? May mga side comments pa kasi sila eh. Hina-highlight pa nila na hindi na-appreciate ng contestant eh. Hindi mo naman pwedeng diktahan ang feeling niya kung talagang hindi sapat yung pera. Madidiktahan mo bang mamlastik na lang yan? Ako sa akin, nagiging totoo lang yung contestant dito eh. Kahit ba pagiging ungrateful yan eh. 'Di ba? Madidikta. Hoy, ang maramdaman mo, matuwa ka, paano kung hindi naman talaga? Kaya nga, ang ginawa na lang sana, ang tamang intervention dyan, kung ako nandyan, okay, nanay, congratulations, huwag nyo nang tanungin, ba't parang hindi ka happy? Di ba? Hayaan mo na siyang hindi maging happy, bahala siya, basta nagbigay tayo ng pera. Ngayon, hinighlight mo pa yan. Malungkot ka ba sa 30 mil? Di ba? May mga unnecessary questions kasi, na nagiging big deal at nagiging kontrobersiya pa. Na kung ibabash nyo na naman ulit, di bahala kayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.